Amen! Purihin natin ang Panginoon. Na-miss ko po kayo, Fountain of Life. Kahit hindi nyo ako na-miss. Amen. It's good to be back. Thank you, worship team, for setting the tone of worship sa ating simbahan. May mga bagong mukha po. Kasi last na nagsalita po ako dito is, I guess, that's November 2024. Thanksgiving. And after that, pinagpahinga po tayo ng Panginoon. At sa mga, pag tayo ay nagpapahinga, doon niya tayo mas kinakausap. At doon tayo, sino po dito ang nasubukan ng magpahinga? Tignan mo nga yung katabi mo kung ano po ba, kung may pahinga ba yan, o tignan natin yung mga mata nila, kung sakto po sa tulog. Amen. So, nung sinabi ng ating mahal na pastor na, Brother, pwedeng mag-share ka sa last Sunday of July. Wala po akong atubili na nagsabi sa kanya, yes, Pastor. Dahil alam ko na ang Panginoon ang nagsasabi nun. Yung inawit po natin kanina na, yes, Lord. Yes, Lord. Na pag may sinabi ang Panginoon, susundin po natin. So, tinanong ko po si Tatay Pastor, Tatay Pastor, ano ang pinag-uusapan nyo ngayon sa Fountain of Life? About sa trials, anak, na may kalakip na blessings. Amen! Saan gumano na ko agad? Parang saktong-sakto yun, Pastor, sa umagang ito. At 3 weeks na kayong nabubugbog ni Pastor ng mensahe patungkol sa blessings in every trial. Sino na po dito ang nakakaranas ng blessing ng Panginoon? Amen. Ang blessing ng Panginoon ay hindi lamang po material na bagay, hindi lamang po siya pera. Alam natin na yung good health natin is a blessing. Pagkagising natin ng umaga, meron pa tayong hininga, tapos nakikita natin yung mga anak natin, o kaya yung asawa pala natin, yung una nating makikita. Amen. Nasasabi ba natin na thank you, Lord? Amen. Siyempre, binigay yan sa'yo ng Panginoon. Yan yung nag-iisang idinisenyo sa'yo ng Panginoon. Amen. So, excited na yung mga ikakasal. Amen. Ang isi-share ko po sa time na ito ay para po sa mga dumadaan, at dadaan sa mga pagsubok. Kasi ang pagiging Kristiyano, normal po yan. Normal po yan. Kagaya po ngayon, sa church, normal po talagang may mga bata na tumatakbo dito. Kasi sila yung next na mga mag-i-speak dito sa harapan. Sila yung next na tutugtog dyan sa harap at pupunta ng aramal para mag-share, mag-minister sa mga tao doon. Balik po tayo doon. Ang share ko po sa mga taong dumadaan at dadaan sa mga pagsubok. Kasi bilang Kristiyano po, normal po yan na dumadaan po tayo sa pagsubok. Once na nag-sign up ka at sineran ka ng gospel at sinabi sa'yo, handa ka bang tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Yan na yung time. Yan na yung senyales na meron kang mararanasan ng mga pagsubok. Dahil natutunan natin past 3 Sundays na itong mga pagsubok na to, sila yung nagpapatatag sa atin. Sila yung, kumbaga, nagbibuild sa atin. Akala natin na abot na natin yung rurok, pero dahil sa mga pagsubok na narating natin o nalampasan natin, meron pa pala akong ilalakas. Meron pa palang sinasabi si Lord sa akin. So, nice kong basahin po ito sa inyo, itong promise ng Panginoon tuwing may
nakakaranas tayo ng pagsubok. Upo na lang po tayo. Makikita po natin sa screen sa mga wala pong dalang Bible. Sa mga may Bible po, buksan nyo po sa Isaiah 43. Isaiah 43, verses 1 to 3. Nandiyan na po kayo? Sa mga may Bibles po, kung nandiyan na po kayo ay say amen. Amen. So babasahin ko po ng malakas. Babasahin nyo na lamang po sa pamamagitan ng inyong mga mata. Okay. Isaiah 43, 1 to 3. Verse 1. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot or huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Verse 2, kapag tatawid ka sa tubig, ako'y sasa iyo. Hindi ka malulunod sa mga ilog. Kapag dadaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Ang apoy ay hindi tutupok sa iyo. Last verse, sapagkat ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Amen. Lord God, we thank you, Panginoon, sa iyong promise. Alam namin, Panginoon, na naisulat ito para magamit namin sa tuwing kami ay dumadaan sa mga trials and testings. Pinakasimpleng bagay, Panginoon, ay i-remember ang iyong mga salita at patuloy mong i-remind kami ng iyong pagmamahal sa umagang ito. Ikaw ang maitaas, Lord, sa oras namin, sa oras na ito. In Jesus' name, amen and amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Kagaya po ng binasa ko sa umagang ito, ang promise ng Panginoon ay napakasimple na tandaan, pero pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, ay nakakalimutan natin kasi distracted tayo. Kaya nais ko pong mag-share sa inyo sa mga simpleng bagay na dapat natin gawin, katulad ng promise ng Panginoon. Let's talk about back to basics this morning. So sa dami ng sinabi ni Pastor Jaime for the past 3 weeks, let's go back to basics. Kasi minsan, sa panahon ngayon, hindi man madalas, may mga simpleng bagay tayo na nakakaligtaan gawin. Akala natin simple siya, pero pag dumating na yung mga problema, ay nakakalimutan natin. Ano ang first response natin? We have panic, worrying, and that's normal. Kasi tayo, mga tao lang tayo eh. Yun ang pinaka-default natin. Pag wala nung baby tayo, pag walang pagkain, anong response natin? Iyak. Diba? Nung medyo lumaki tayo, pag inagaw yung laruan natin, first response natin is, nagwawala tayo. Tama? So it's our first response. But I want to share all about 3 things na kailangan nating gawin. Una po is pray. Basic lang po ito, mga 15 minutes, tapos kain na po tayo. Ay, communion pa pala. And then, kakain na po tayo ng ating lunch. First is pray. O manalangin. Na sa tuwing dumadaan tayo sa pagsubok, ito yung unang dapat natin gawin. Minsan nakakaligtaan natin, simple lang siya, di ba? Since bata, tinuturo na sa atin ito na may song pa nga tayo noon, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Pero pag nandiyan na yung mga problema, and I'm one doon, sa mga guilty doon, na nakakalimutan ko ding mag-pray. And it's a reminder sa atin na manalangin. Sabihin mo sa katabi mo, nananalangin ka pa ba? Yeah. Yes. Short or long, prayer yan sa Panginoon.
Sa umaga po, nagagawa pa po ba nating mag-pray? Diba? Ano po ang unang ginagawa natin sa morning? Diba? Minsan na touch ako sa aking panganay, si Johanna, pag umaga, at meron akong ibang ginagawa other than prayer. Sasabihin niya, Daddy, let's pray first. Magpo-4 na yung anak ko ngayong September, and yet, kumbaga masasabi ko na ina-apply niya kung ano yung tinuturo namin. Dahil busy kami, mga empleyado ng gobyerno. Minsan, pagkagising mo, routine yan eh. Maligo ka, palit ka, pasok sa school. Nakakalimutan ng mag-pray. Kaya, nung itong past weeks, talagang in-evaluate ko yung sarili ko. Pag nakakalimutan ko mag-pray sa umaga, talagang madali akong mabugnot sa mga estudyante ko. Sino pong nakasubok nun? Yung madali kang mainis, may sinabi lang sa'yo yung asawa mo, o kaya yung kaibigan mo, o kaya mismo yung kasama mo sa trabaho, wala naman siyang ibig sabihin doon sa sinasabi niya. Pero dahil nakalimutan nating makipag-usap sa Panginoon, umiksi yung ating pasensya. So, kailangan nating mag-pray. Titignan natin si Daniel. Isa sa pinakamagandang halimbawa sa Bible about a man who prays. Diba? Praise and praise. P-R-A-Y-S, and then nagpupuri din siya, P-R-A-I-S-E. So, dalawang praise yung ginagawa niya. Actually, hindi eh. 3 beses po siyang nagpipray sa isang araw. So kung 3 beses siyang kumakain, ganun din siya karaming beses kung paano siya nagpipray. Ano pong mas marami sa atin, yung pagkain po natin? Yung times na mag-pray po tayo sa isang araw. Kaya na lang, bro. Sabi niya sa Daniel 6 verse 10, nalaman ni Daniel na nilagdaan na ang utos. Gayunman, nagpatuloy siya sa kanyang gawi, na umuwi sa kanyang bahay na may mga bintanang nakabukas sa direksyon ng Jerusalem. 3 beses sa isang araw na lumuluhod siya, nananalangin at nagpapasalamat sa kanyang Diyos. Ang background po ng story na ito, si Daniel po, kilala po natin, familiar po tayo, si Daniel in the lion's den. So bago pa man siya itapon sa mga leon, ang background po kasi nito is si Daniel ay isang opisyal ng pinakamataas na government during their time. At pinagkakatiwalaan siya kasi very smart si Daniel eh. Nakakapag-interpret siya ng mga dreams. So sino pong may mga dreams dito? Yan. Alam na alam niya kung paano i-interpret si Daniel, kaya nilagay siya doon sa position na yon. At yung mga kasama niya sa trabaho niya, gusto siyang siraan. Kaya gumawa sila ng utos na sinulsulan nila yung king during that time na Lord King Darius, gumawa tayo ng batas. Ganito ang batas. Every time na maririnig nila yung trompeta, ay titigil sila sa ginagawa nila at magpipray sila sa'yo. Yun ang batas. So, kanino sila magpipray? Kay King Darius. Yun ang utos ng hari dito sa lupa. So, pero si Daniel, nung nalaman niya na effective na yung bill na yon, o kumbaga yung utos na yon, naipasa na. Diba? Sa atin ngayon, bill ang tawag pag hindi pa naipapasa yung batas. Pero during this time, nung nalaman niya na okay na yung batas, sa school may batas, di ba? Dito may batas din. At doon sa time nila merong batas, hindi siya nagpanic. Hindi siya nag-worry. Ano yung first response ni Daniel? Umuwi siya sa bahay nila at nanalangin.
So it's my encouragement to you, church, na pag meron tayong nalalaman na bad news, meron tayong nai-encounter na problem, ang ating unang response dapat ay prayer. Sabi diyan, ang panalangin ang ating unang solusyon, hindi panghuli. Amen? Kasi minsan pag wala na tayong magawa, doon tayo aasa sa prayer. Kumbaga parang ginagawa lang natin na second choice si God. But God doesn't want us to make Him for last resort, but our first resort sa lahat ng ating mga problema. So tandaan po natin, paglabas pa lang po natin ng church, pag may na-encounter tayo na problema, o kaya na-receive po tayo sa cellphone natin, nabasa tayo na ganyan, first response po natin, mag-pray tayo agad. Gayahin po natin si Daniel na nag-pray siya. Hindi niya iniisip na, hindi balik, close kami ni King Darius. Hindi ako maaano. Kundi, makikita natin dito na nagdepende siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Inisip niya na mas makapangyarihan yung utos ng kanyang Panginoon kaysa yung utos ng hari dito sa lupa. So titignan po natin, pag may mga nangyayari, ano yung minamagnify natin? Si Lord ba o yung problem natin? Yung solution ba or the problem? At dito napansin ko, yun ang unang ginawa ni Daniel kasi yun yung kanyang nakasanayan. Lahat ng nakagawian nating gawin ay nagagawa natin sa oras ng pagsubok. So it's yun yung natural response ni Daniel sa oras ng pagsubok kasi yun na yung kanyang practice. And practice makes permanent. Right? Sabi na, practice makes perfect. Pero sabi doon sa seminar namin ng beginning readers, kung paano magturo na magbasa sa mga bata, sabi ng isang speaker doon that practice makes permanent. Na kung paano mo tinuruan yung bata ng kung paano basahin yung isang letra, yun na yung maaalala niya all throughout his or her life. Ganon din si Daniel, na inuuna niya ang Panginoon lagi, 3 times a day. At prinactice niya po yun. Kahit na siguro marami siyang appointments kasi opisyalis siya nananalangin siya. So nakita niya doon yung power of prayer. Gaano tayo kadalas manalangin? Kaya importante na meron tayong personal prayer time. I encourage it. I prove it. It's effective. Alam natin na hindi nawawala ang problema. Paglabas mo pa lang ng bahay, minsan pagpasok mo ng bahay, meron agad. Paglabas mo ng bahay, meron. Punta ka ng trabaho, meron. Hello sa mga kagaya kong empleyado ng gobyerno. At kahit hindi ka empleyado ng gobyerno, sa business, meron din po kayong na-encounter. Sa lahat po ng aspeto ng buhay po natin. Na yun ang paalala ng Panginoon. Before we go out of our room, is alalahanin natin na makapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng pagdadaanan natin sa labas ng bahay, sa labas man o sa loob. And I encourage din as a church, meron pa ba tayong Pastor, prayer meeting? Yes? Yun ang mas atendahan natin. No? Outing o prayer meeting? Diba? So, sinong mas uma-attend sa prayer meeting kaysa sa pag may sinabing swimming o kaya outing? Di ba? Minsan kapag prayer meeting, may 5, may 7. Pag outing, yon kompleto. Lahat ng pamilya, tig 5. Naka-checklist kay pastor. Okay, ito ang sasakyan ni ganito. But it's my encouragement to you na ipatuloy natin ang pagkakaroon ng prayer time as a group and individually. Kasi importante pong makipag-usap tayo sa Panginoon. Sa ibang bansa po, na may nabasa po akong article na para may mapagsabihan ka daw ng problema mo. Ito sa ibang bansa, nagbabayad ka ng
makikinig sa'yo. Pero kay Lord, libre. Amen? Hindi mo na kailangang magbayad. Nandyan ang Panginoon na nakikinig sa atin. At kung meron mang makikinig sa atin na talagang may concern sa atin, pure concern sa atin, yun ay ang Panginoon. Minsan kapag nagsasabi tayo ng problema natin sa tao, pwedeng mapagod din sila eh. Pag once, sinabi natin, okay pa, meron pa silang headspace, may energy pa sila. Pero si Lord, our Lord is omnipotent God. Is an omnipotent God. Powerful siya. So, pwede nating sabihin sabay-sabay ang mga hinaing natin sa Kanya. Diba? Pray without ceasing. Let's pray consistently. Na sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Amen? So sa lahat ng panahon, kung Diyos siya sa atin, base sa ating inawit, pwede nating i-present lahat ng gusto nating i-present sa Panginoon. Second point is, ano po yung una? Pray. Basic lang po tayo ngayon. Pero, amen, Johan? Amen. Pangalawa po is, read the Word. Read the Word. Basahin ang kanyang salita. Dahil sa pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon, dito po tayo napapalakas. Lalo na po sa panahon ngayon, marami tayong nababasa sa Facebook. Marami tayong, pag-open mo pa lang sa Facebook, it's okay to be informed, or to be concerned din sa mga issue. Pero not too much, to the extent na naaapektuhan ka na. Napansin niyo po yun? Lahat ng nababasa mo sa Facebook, halimbawa, na-absorb mo na. May nabasa ka na nag-break, niloko yung asawa. Tapos ngayon, inaaway mo na din yung asawa mo. Wala siyang kasalanan, di ba? So parang kung ano yung nakikita mo sa Facebook, minsan yun yung na-absorb mo na at nasasabi natin, nagiging way of life natin. So kung ano yung binabasa natin, yun yung nagre-reflect minsan sa atin. Kahit kausapin nyo po minsan yung mga mahilig manood. Manood po ng movie. Pag kinausap mo yan, lalabas sa usapan ninyo kung ano yung napanood niya. Kasi kung ano po yung pinapakain natin sa ating isip, kung ano po yung dinadigest natin, yun po ang lalabas sa atin. So, it's a reminder for us to read the Word. Gaano po natin kadalas basahin ang salita ng Panginoon? Ba? So, bago po ako magpatuloy, tatawagin ko po yung magpo-4 ko na anak, and she will recite her memory verse. Kasi read the Word po yung point ko. Halika, come on, Johanna. Give it up for my 3-year-old daughter. Okay. Nothing is too hard for God. Yeah, Genesis. Genesis 18, verse 14. Yes, thank you so much. So, nothing is too hard for God. And masaya po yung puso ko na ibalita na yung anak ko po. Iba pag alam mo na yung anak mo is nakakabasa na at the age of 3, although it's a 3 to 4 letter word, iba yung feeling as a parent. Although hindi ako yung tumutok sa kanya, nandiyan si Mami Hana. Kaya palakpakan natin yung mga misis natin. Diba? Iba po ang effect kapag nandiyan yung ating mga katuwang sa buhay na nagtuturo sa kanila. At yun, sa mura niyang edad, tinuturuan na po namin siyang magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi kakailanganin niya yan sa buhay niya. Tayo na mga matatanda na may mga pinagdaanan na, alam natin na yung mga anak natin, dadaan din sila sa ganon. Gusto natin silang iiwas. Tama? Pero yung opening statement ko kanina, hindi mo talaga maiiwasan yung mga pagsubok sa buhay. So kailangan mong magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi diyan mo malalaman kung anong gagawin mo sa mga mahihirap na sitwasyon.
ang inyo pong kapatid na ito ay dumanas po ng matinding pagsubok. Pero it's by the grace of God na siya po ang nagtawid sa amin. Hindi po sa sarili naming lakas. Kundi sa grasya niya, sa patuloy na pananalangin sa Kanya, at ganun din sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At syempre sa mga nakasuportang tao. Makikita natin dito sa kwento ni King Josiah sa 2 Kings 23, 2 verse 3 or 23, 2-3. Sabi diyan, pumunta siya sa templo, sino? Si King Josiah. Doon po namin kinuha yung pangalan ng second name ng anak namin, Josiah. Pumunta siya sa templo ni Yahweh, kasama ang lahat ng mamamayan ng Juda at Jerusalem. Mga pari, mga propeta, at lahat ng tao, dakila at hamak. Binasa sa kanila ng hari ang buong kautusan or kautusang nasumpungan sa templo. So this time, yung konting context lang po dito, si King Josiah po ay 8 years old nung naging hari ng Israel. At yung mga sinundan niya pong king ay masasama. So lahat po ng klase ng prostitution ay ipinasok po nila sa templo ng Panginoon. Lahat po ng mga sinasambang Diyos ng mga foreigner ay ipinasok nila doon sa templo ng Panginoon. Ngunit nung namatay yung tatay ni King Josiah, dahil bata pa lang si Josiah that time, 8 years old siya dito nung naging hari siya. Kasi ang practice po noon is kung sino po yung anak, yun po yung magiging kasunod na magiging hari. So this time, dahil nabasa ni King Josiah yung tungkol sa kanyang great-great-grandfather na si David, ang ginaya niya po sa pamamalakad ng buong Israel ay si King David. Kaya ginawa niya ang kung ano ang nararapat sa Panginoon. At during this time, dahil maraming prostitution at maraming Diyos-Diyosan na naipasok doon sa templo, natabunan yung Word of God, yung salita ng Panginoon. Hindi pa siya ganito na Bible puro scrolls ang Bibles nila noon. Nandun yung Law of Moses. At nung natagpuan siya ng isang priest ni King Josiah, dali-dali niyang ipinunta ito kay King Josiah at binasa yon ni King Josiah. Kung gusto niyo siyang i-study deeper, pwede niyo po itong basahin sa inyong mga bahay. So, ikinikwento ko na lang po ito para hindi na po tayo magbasa ng madami. So, nung pinunta ng priest yung scroll o yung salita ng Panginoon kay King Josiah, nung nabasa ni King Josiah yung scroll na yon, ay pinunit niya ang kanyang damit, lumuhod siya sa Panginoon, umiyak, at nagsisi siya para sa bayan ng Israel. At pumunta siya agad doon sa church, inayos niya yung church. Kung may floor wax noon, nag-floor wax siya. Kung may agaw noon, talagang nag-alis siya ng agaw. At pinagtatapon niya doon yung mga iniwan ng mga ninuno niya na Diyos-Diyosan. At may mga prostitution pang nangyayari during that time kasi yun ang mga practice ng mga Roman gods. At yun ang ipinasok during that time doon sa templo. So ang ginawa niya, talagang clear out niya lahat. It's because he read the Word of God. Nagkaroon ng ano pong makukuha po natin doon? Magkakaroon ng transformation pag meron tayong information galing sa salita ng Panginoon. That the Word of God is not just mere information, it transforms us. It purifies us. Lahat ginagawa niya pag minsan may problema po tayo, Tapos nakasalubong mo yung kapatid, and then meron siyang binanggit sa'yo na Bible verse, mariremind ka doon, oo nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Nakaya ko itong napagdaanan itong problema na ito dahil kasama ko ang Panginoon.
Di ba? Yung binasa natin na verse kanina, napakasimple nun. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. So, ang komunikasyon ay two-way. Ang prayer, pagsasalita natin sa Panginoon. Ang pagbabasa ng Bible ay pagsasalita o pangungusap ng Panginoon sa atin. Minsan, nasubukan nyo na po yung makipag-usap na siya lang yung nagsasalita? Yung kausap nyo lang yung nagsasalita? Ano pong feeling nun? Di ba? Parang, or kayo lang mismo yung nagsasalita sa kausap ninyo? Di ba? Parang hindi niya feel na welcome siya in that conversation sa usapan ninyo. Ito, sa mga mag-asawa, di ba? Minsan, hindi natin napapansin, tayo lang yung salita ng salita. O kaya minsan, tumatahimik na lang din tayo kasi yung partner natin ang salita ng salita. Di ba? But communication, amen, may mga ano po, no? Ang communication is two-way, pagsasalita at pakikinig. Maririnig natin ang salita ng Panginoon once we open the Bible. The B-I-B-L-E. Na yun po yung, may nakausap kami, medyo matanda na siya. Brother, ako natatalusan tayo ibabagay a Bible. Diyak mawatan tayo sa saunti Bible. Kasi, sulat lang naman yan ng tao. Yes, may ginamit ang Panginoon ng mga tao para isulat itong Bible na ito, pero they are anointed. Sila ay pinagpala ng Panginoon ng karunungan. Para during the time na dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon, meron tayong maaalala ng mga Bible verses. Ngayon din, niremind ako ng anak ko na nothing is too hard for God, Daddy, before I take the exam. Sinabi niya sa akin, Daddy, nothing is too hard for God. And praise the Lord, ang yung lingkod po ay nakapasa po ako sa principal's test. Kasama po ni Ate Lorena at ni Kuya Arthur. Congrats, Kuya Arthur. Top-notcher from Pangasinan 2. Nandito si Mama B. Amen. So, lahat ng yan, magbabounce back na papuri sa Panginoon. Amen? At dahil yon sa grasya niya sa kanyang mga salita na nababasa natin. Kailangan nating magbasa para meron tayong maalala. Wala tayong maaalala na salita ng Panginoon kung hindi tayo nagbabasa. Okay lang ba, Pastor? Yung mga... Amen? Di ba, si Pastor po ulit ang mag-share next Sunday. Kung may mali po ako nasabi, aayusin na lang ni Pastor Jaime. Basta sasabihin ko na lang yung pinapasabi ng Panginoon. Kung may pangungusap ang Panginoon sa atin or talagang diretsa, ibig sabihin po, si Lord yung nangungusap sa atin. At minsan, pag nakakaligtaan po natin magbasa ng salita ng Panginoon, nagagawa po natin ang sarili nating diskarte, hindi ang kalooban niya. Pansin niyo po yon na minsan, pag meron tayong kailangang desisyonan, alam natin tama yun eh. Lord, sure ako dito. Pero hindi natin alam na yung sa akala nating tama, minsan maglilid yun sa ating kapahamakan. Once we never consult the Word of God. Kaya kailangan po na konsultahin muna natin ang salita ng Panginoon. Nalalaman natin ang kalooban niya, hindi ang atin. Amen? Ito po, natutunan ko po talaga sa mga nagdaang season ng buhay naming mag-asawa na bago ka mag-decide, konsultahin mo ang salita ng Panginoon. Kasi wala ka nang ibang pwedeng basahin ngayong panahon ngayon na makakapag-encourage sa'yo more than the Bible does. Pag may nabasa ka sa Bible, o minsan pag
natin. Kasi ang una doon kay King Josiah, hindi agad siya yung nagbasa ng scroll. Ibinasa sa kanya ng secretary niya. O, di ba? May secretary pa si King Josiah. And minsan, kailangan din nating dumalo sa mga pagtitipon na ganito para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi ang ating kalooban. Hindi ang ating diskarte. Diba? Sa third point, last na po ito, gather with the brethren. Ano po yung una? Pray. Pangalawa po, read the word. And dito po ako magtatapos. O di ba po, saglit lang. Gather with the brethren. Diba? Narinig nyo na po itong mga sinasabi ng mga tao na dito na lang ako sasamba sa bahay namin. Dito na lang ako magpupuri sa Panginoon sa online o kaya papasyal na lang ako sa nature. I will worship God in nature. That's beautiful, di ba? You worship God in nature and come to church. Kasi kailangan natin na mag-gather together, na makita natin yung ating mga kapatid na sa dami ng kanilang pinagdadaanan sa buhay, nakukuha pa rin nilang mag-worship sa Panginoon, itaas ang kanilang mga kamay, at dumalo ng paulit-ulit dito sa church kahit na meron tayong pinagdadaanan araw-araw. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng iyong brethren. At maraming salamat sa Panginoon dahil pinili ninyo na umattend ngayong araw na ito. Dahil dito natin nalalaman ang salita ng Panginoon. Lumapit sa Daniel 3, balik po tayo sa Daniel 3, 26 to 27. Lumapit si Haring Nebukadnezar sa pugon at tinawag sina Shadrach, Meshach at Abednego bilang mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas ang tatlo na walang bakas ng apoy sa kanilang katawan, damit at usok, at hindi man lamang nag-amoy usok. So saan po dyan yung gather with the brethren? So, backstory po, tatlong story po yung na kwento ko po sa inyo ngayon, no? Yung una kay Daniel, pangalawa po kay King Josiah, at itong last po ay kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Diba? Kung mapapansin natin, laging dikit yung pangalan nila sa Bible. Kumbaga wala tayong mababasa in the passage na magkakahiwalay yung pangalan nila. And I remember hearing this very Bible story from my Sunday school teacher, sila Kuya Arthur and Ate Lorena, na kapag yan na yung tinuturo nila, excited na kami ni Archie. Maggugupit na kami ng apoy, ilalagay namin yung tatlong tao and then meron si Jesus doon. Kung i-study po natin tong kwento na ito, ang backstory po niya ay si Shadrach, Meshach at Abednego ay kasama din po ni Daniel. Isa sa mga high position officials. So kumbaga, nandyan sila sa provincial government. Ganun po ang katumbas nila during that time. At si Shadrach, Meshach at Abednego is faithful po sila sa Panginoon. Nagpipray po sila lagi katulad ni Daniel. Ngayon, si Haring Nebukadnezar nakaisip ng bagong utos, di ba? Hindi na po yan bago ngayon. Sa panahon natin, di ba? Kung ano-anong batas ang pinapasa nila sa panahon natin ngayon. So noon, sabi ni Haring Nebukadnezar, magtayo tayo ng 90 feet tall na estatwa. At every time na tutunog yung trompeta, lahat ay titigil at luluhod sa kanila. Pero ang ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego, kung may verse doon sa passage ng Daniel 3, that they pay no attention to the king's decree.
So hindi po nila pinakinggan yon. Ang pinakinggan nila at ang sinunod po nila is yung pag-gather nila together. Pansin nyo po, lagi silang nami-mention. So may nabasa po ako na mention together. May nabasa po akong isang commentary na kaya lagi silang magkakasama na pangalan is lagi silang nagfe-fellowship. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila yung mga taong hindi mo talaga mapaghihiwalay. So every time na dumadaan tayo sa mga pagsubok, i-remember natin sila na huwag tayong umiwalay sa ating kapwa mananampalataya. It's a reminder for us, church, na kahit ano yung pinagdadaanan natin, na nandito pa rin tayo sa church. Alam ko, we have many different backgrounds. Meron tayong iba't ibang mga pinagdadaanan. Sometimes, a conflict in a family. I remember yung kwento sa amin doon sa isang seminar. I think si Mama ang nagkwento noon. Yung porcupine, alam niyo po yung porcupine? Na hayop, yung meron po siyang tusok, spike, na kailangan nilang makasurvive together. Pero the way they survive together, nasasaktan nila yung isa't isa. Pero napagtagumpayan nila yung hamon ng lamig ng panahon dahil they are together. And it's my encouragement to you, Fountain of Life Church, na kahit ano pa mang conflict ang meron sa atin, as a family, we need to stay together. We need to convene. Kailangan po natin na dumalo pa rin at sumamba pa rin kasi marami tayong mga iba't ibang opinion, marami din tayong iba't ibang pinagdadaanan sa labas, sa bahay natin, pero meron tayong iisang Diyos. At yun ang nagligtas sa atin, yun ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yun ang nagbigay sa atin ng eternal life na hanggang ngayon ay pinapaniwala natin, darating siya, our blessed hope, na ira-rapture niya tayo. Amen? Na darating ang Panginoon in the most unexpected ways. Amen, church? Amen. Paniwalaan pa rin natin ang rapture as a church. Darating, malapit nang dumating ang Panginoon. Alam ko maraming mga disturbances sa labas, marami tayong pangarap sa buhay na gusto pa nating makamit. That's fine. Pero wag nating kakalimutan, prinamis ng Panginoon na babalik siya. At gusto niyang makita at salubungin tayo sa alapaap as a church. Amen? Na yun ang, kumbaga, parang sa kasal. Di ba? Makikita mo yung bride mo. Na-remember ko nung naglalakad ang aking may bahay na ngayon, na talagang sobra yung saya ko kasi spotless. And then, habang naglalakad siya, talagang, Kuya Tim, hindi ko maitago yung kilig. Di ba? Pero ganon ang mararamdaman ng Panginoon. Pagsasalubungin niya na tayo, hindi niya maitatago yung kilig. Kikiligin si Jesus pag tayo ay sasalubungin niya sa kanyang pagbabalik. Kaya ang gagawin po natin as a church is to continue gathering together. Hindi lang po Sunday. Ano? Pag nag-announce po, hindi po ako kinausap nila Pastora Tisha dito, nila Pastor Jaime, na mag-remind ka nga, Jonathan, sa kasi wala nang dumadalo sa ganito o ganyan. Pero ito po ang sinasabi ng Panginoon na kailangan nating mag-gather together, not just in Sunday, but during prayer meetings, during Bible studies. Salamat po sa 3. Expect mo, Pastor, 3 ulit. Amen. Kailangan po natin ito Kasi sabi po dyan, na wala man lang bakas ng apoy sa kanilang katawan. So pag nagsama-sama pala tayo, kahit anong apoy pa ang dumating, hindi tayo matutupok. Amen? Sabi dyan, at hindi man lamang nag-amoy, usok. So ibig sabihin, kung ano man yung pinagdaanan mo sa labas, hindi ka nangangamoy ganun. Kung ano man yung, halimbawa, di ba, pag dumaan po tayo doon sa paggawa ng tinapa, alam mo yung tinapa? Paano po gawin yon? Di ba? Pinapausukan po nila yon. After nila lagyan ng formalin. Ay po, formalin yung pang, excuse me po, paborito ko po ang, tinapa.
Hindi po yung formalin. Pero may mga usok. Pagdating mo sa part na yon at paglagpas mo doon, alam ng kasalubong mo na galing ka doon sa area ng tinapa. Amen. Pero may time na din po nakasalubong tayo, alam mong may problema tong taong to. Bakit? Yung problema, nakasag yung kanyang face. Di ba? Guilty po ako dyan. Lalo po kami, lahi po namin yung makakapal ang mukha. Masyado po yung dito. Malaki po yung mapisngi. Mapisngi po kami. De La Cruz, Kaya thank you sa jeans mo, babe. Medyo patusok yung kay Johan and Johanna. Pero may kinaganda, di ba? Pag medyo nauntog ka, hindi masyadong masakit kasi medyo makapal. So, makikita natin, alam mo na galing sa problema yung isang tao kasi nakasimangot siya. Pero dito, hindi man lamang nangamoy usok si Shadrach, Meshach, and Abednego. So, ang sinasabi ng Panginoon dito is, hindi nakikita ng ibang tao yung pinagdaanan mo. Dahil sa grasya ng Panginoon na sumasayo ngayon. Makikita nila, diba? Wow, nakapasa si ganito. Wow, But they don't know your pain. They don't know your struggles. Dahil hindi yon dahil sa kung gaano tayo kabuti. It's not what I have done, but what you've done for me. Diba? Kung ano yung ginawa, kung ano yung grasya ng Panginoon sa atin. Hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil sinunod natin yung 10 utos, kundi dahil yon sa grasya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya hanggang ngayon, nakatayo pa rin tayo. Alam ko nakaupo po kayo, pero nakatayo kayo sa hamon ng buhay. At kahit alam ko po, marami kayong pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon. Pero isa po ang sinasabi ng Panginoon na hindi po kayo matutupok sa mga problemang yan. Nakikita natin na hindi lang tayo ang humaharap sa pagsubok, sila din. Tumingin ka nga sa katabi mo, ikaw din. Ikaw din pala, brother. Dumadaan ka din pala sa pagsubok. Na minsan, pag naka-encounter tayo ng problema, akala natin tayo lang ang nakaka-encounter ng problema na yon. Pero pag pumunta tayo ng church, meron tayong ma-observe na isang taong napakataas ng pagtaas ng kanyang kamay during praise and worship. Pero hindi natin alam, mas malala pa pala yung kanyang pinagdadaanan. So ang mangyayari sa atin, mai-encourage tayo. Yes, sa tulong ni Lord, makakaya ko din tong pinagdadaanan ko ngayon. Bakit? Kasi umattend ka ng church. Kasama mo yung mga taong naniniwala na may mas magagawa ang Diyos kaysa yung pag-worry natin sa bahay. Diba? Ano po ang ginagawa ng worry sa atin? Pag mag-isa tayo, pinapaikot lang po tayo. Pero nandoon pa rin tayo sa ating kinalalagyan. Wala po tayong pinupuntahan. Okay. Lord, ano pong kakainin namin bukas? Yung parang kumakain ka pa lang ngayon, iniisip mo na kung ano yung iluluto mo mamaya. Diba? Nothing wrong with preparation. Pero ayaw ng Panginoon na problema tayo. Dahil si Lord ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan natin. So pag iniisip mo na okay lang naman, isipin mo mamaya, ganito ang uulamin. Pero pag iniisip mo, saan kaya kami kukuha ng ganito? Magbabayad na ng kuryente. Mapansin niyo po, ano pong mangyayari sa akin kung tuloy-tuloy po akong iikot ngayon? Mawawalan po ako ng sense of balance hanggang sa matutumba na po ako. Pero pag pumunta tayo ng church, paano po ang pagpunta natin? Diretso, palakad. Amen? Hindi tayo lang umiikot at nag-i-stay sa bahay natin. Kasi gusto tayong iatak ng kaaway kapag nag-iisa tayo. Kaya kailangan natin, dinesign ng Panginoon ang tao to have a community. To have like this as a church. Kaya tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, congrats brother, congrats sister, pinili mong pumunta dito. We are in this together. Constant meeting, constant fellowship.
Pansin niyo po yon. Pag minsan, pag nahihiwalay po ang isang nagbabaga na kahoy sa grupo ng nagbabagang kahoy, ang mangyayari po doon, mawawalan po ng apoy. So, kailangan pong mag-gather together para sumiklab yung... It's very basic, di ba? But we need to go back doing the basics. And what are those? To pray, to read the Word, and to gather with the brethren. Tatapos po ako sa testimony, mga kapatid. Nung July 25, kahapon, nag 1 year po ang, ano pong natatandaan nyo ng July 25? Emong po. So, alam ko hindi masyadong apektado ba dito doon, Pastor? Pangasinan? Hindi masyado, pero sa La Union, grabe. And to the point po na nawasak po yung bahay po namin. Ayan po. May ibang dadaanan yung bagyo, pero doon siya dumaan doon sa bahay namin. So, nakita niyo ba yan? Talagang devastated. Talagang, nung time na yon, nawasak yung bahay po namin. It's a gift from God. And it's our first house. Kami na aming, aking may bahay at si JJ. At during that time din namin nalaman na magkakaroon kami ng pangalawang anak. So, nalaman muna namin na may pangalawa kaming anak. Tapos, nung nagsaya po kami, dumaan yung bagyo. So, parang napalitan yung saya namin ng lungkot. Naranasan nyo pa yun? Nyo po ba yun, mga kapatid? Na nagre-rejoice kayo, tapos biglang may dumaan na pagsubok, na unaware ka, biglaan na lang, sa mga age of 50s, 60s, alam niyo po kung ano tong sinasabi ko po ngayon. At marami akong question sa Panginoon. Pero nung binisita namin ni Hannah yan after the typhoon, wala akong sinabi sa Panginoon, honestly po sabi ko, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi sa akin na, bakit ka nagte-thank you, Lord? Sabi ng aking may bahay. Although, syempre masakit sa amin yun. It's our first house. Thank you, Lord, kasi wala tayo sa bahay na yan nung nangyari yung bagyo. Amen? Kung hindi ako nag-pray doon, malamang, Lord, kung ano-ano na yung sinasabi ko, pwedeng reklamo na yung maibigkas ng aking bibig. Pero, bago kami punta ni Hannah doon sa house namin sa Saway, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, kalooban mo pa rin yung mangyari. Salamat pa rin, Panginoon, kasi hindi kami napahamak. Kasi nag-stay po kami doon sa bahay ni Mama V during that time. So, isipin nyo po kung nandyan po kami, tapos dumating po yung bagyo. So, hindi ko po alam kung paano ko po si Hannah, tapos si Johanna. Kasi lahat po, yung katabi po yan, hindi po namin na-pictures, pero sa kalsada po, nagsitumbahan po lahat ng malalaking puno. So, out of way po kami. Pero nagpapasalamat, talagang nandun po yung grasya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nasa lahat ng pinagdaanan natin, kung alam natin na paano sabihin ito sa Panginoon ng may pagpapasalamat, kahit na dumadaan ka sa problema na yon, parang torn ka pa nga isi-celebrate mo na may may baby ka o malulungkot ka kasi ganun yung nangyari sa bahay nyo. And then lumipas po ang months, talagang sinabi ko kay Tatay Jaime, Tatay, parang
nawalan na ako ng ganang magpatayo ng bahay kasi yung mga bagyo ngayon, iba po yung mga bagyo ngayon po, no? Talagang nananalanta. Kaya praise God po, hindi ganun kalakas yung mga bagyo na dumadating ngayong July. Thank you, Lord. At sinabi ni Pastor sa akin, isang encouragement niya doon, hindi ko alam tay kung na-remember mo pa, patuloy lang kayong manalangin. Patuloy lang kayong magbasa ng salita ng Panginoon. At huwag niyong kakaligtaan na makifellowship pa rin. So doon ko kinuha, na-remember ako, yun yung isi-share ko sa Fountain of Life. Bakit? Yun po yung nagpalakas sa amin during that time. At sabi niya, kung hindi yan winasak ng Panginoon, hindi niya yan papalitan ng mas malaki. That sometimes, meron lang winawasak sa atin ang Panginoon dahil meron siyang gustong ipalit na mas malaki sa atin. Amen? At yun na po yung, hindi pa po siya tapos. Ongoing po siya, pero salamat. Pwede bang purihin natin ang Panginoon? Siya po yan. Wala na pong diskarte yan. It's the provision of the Lord. Na hindi po namin alam, Lord, napakabuti mo sa aming buhay. Na sa kabila ng mga pinagdaanan namin, nakita namin kung gaano ka katapat sa amin. Lord, alam ko na may mga nasira, pero alam ko ikaw ang magbibuild nito. So meron po bang mga nasira sa atin? Pwedeng hindi bahay, pwedeng relasyon, pwedeng dreams, pwedeng mga plans po natin. Lord, kapag ito, ganito, tapos ganito ang gagawin ko. Next step, Lord, ito ang balak ko, Lord. Pero gustong sabihin ng Panginoon sa atin, sa araw na ito, na hindi babalik sa kanyang mga salita na walang nangyayari. Back to basics, paniwalaan pa rin natin siya. Through prayer, through reading His Word, and through gathering together. Lord God, we thank you, Lord, dahil hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, naririto kami, Panginoon, mga anak mo. Nakikita mo, Lord, na dumadaan, at maaring dumaan kami sa pagsubok, Panginoong Diyos. Kikita mo, Lord, minsan gusto na namin mag-give up or gusto na namin na sumuko. Lord, gusto namin itigil na lang lahat, Panginoon. Pero salamat sa grasya mo. Dahil ipinapaalala mo ang iyong pangako sa amin na hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoong Diyos. Na sa panahon ng pagsubok, Panginoon, mas pinaparamdam mo na katabi ka namin, Panginoong Diyos. Mas nararanasan namin ang iyong presensya. Lord, sa mga pagsubok na ito, mas nakikilala ka namin. Mas nakikita namin, Lord, yung mga galaw mo sa aming buhay. Kaya patuloy kami na magpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy kami na mananalangin sa iyo. Lord, patuloy naming babasahin, sasaliksikin ng iyong mga salita. At patuloy kami mag-gather, Lord God, as a church, as a family. Right now, Lord God, narito, Panginoon, yung mga anak mo, kaming mga anak mo, Lord God. Lord, bless us, Father God, with your promises. Sa mga times na kakalimutan namin gawin yung mga basic, paalala mo sa amin na basic lang ang mga problemang ito, Panginoon. Sa mga times, Lord, na nakakalimutan namin ang mga simpleng bagay, Panginoon, na dapat namin gawin, i-remind mo kami, Panginoon, na manalangin, na magbasa, at makifellowship kami, Panginoon, sa aming mga kapatiran.
sapagkat ito ang iyong kalooban, Panginoon, habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang masamba. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you so much, Fountain of Life.